Hindi natin ina-emphasize yung values ng heat index but rather yung category. So ina-expect natin na may possibility na madagdagan bukod sa iba Zambales yung maka-exceed ng 51 or yung tinatawag natin na extreme danger. Ito yung 52 degrees Celsius heat index and above. Maaaring lumawak o madagdagan pa ang mga lugar na maaaring makaranas ng extreme danger level ng heat index. Ayon kay DOST Pag-asa Weather Specialist John Manalo, patuloy na nadadagdagan ang mga lugar na nakapagtatala ng mataas na heat index. Inaasahan ding mas mainit pa sa iba't ibang lugar sa bansa sa susunod na buwan. Recently, nakita po natin yung difference. Noong early April po, around 10 to 15 stations lang or areas lang sa Pilipinas yung nasa danger. And now, it's about 30, umabot na ng 40 stations or areas yung nasa danger level. So, na-expect natin na next month more likely. Maaaring kung hindi man madagdagan yung stations, ay yung magnitude ng heat index ay mas tataas. Paliwanag niya na pahina na ang El Nino, ngunit bandang Hunyo o Hulyo pa aasahang bumaba ang heat index sa mga lugar. That doesn't mean na mawawala bigla yung effect ng El Nino. It might still persist sa May and June. So yung transition natin, siguro June, July, ay from El Nino to neutral and then La Nina ay hindi agad. Dahil dito, inaasahang bandang katapusan pa ng Hunyo magsisimula ang mga pag-ulan na ayon kay Manalo ay kadalasang nagsisimula sa katapusan ng buwan ng Mayo. Kaya binigyang diin niya na maghanda ang publiko sa mas mainit na temperatura na mararanasan kasabay ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa ating mga dam. There's a chance na mas after pa no second half ng June yung maging onset ng rainy season natin. So mahalaga na mag-prepare pa rin tayo dito sa mas mainit na temperature and lower water supply na maaaring nating makaharap. Mahalaga ring malaman na painit na ng painitang panahon, lalo pat nahihigitan na ngayon ang dating mga matataas na record ng init noon. Mahalaga na malaman nila kasi I think everyone feels yung global boiling na yan dahil sa temperature na we keep on breaking the all-time highest temperature since like 1900s. So binibreak natin ang binibreak. Ibig sabihin nararamdaman natin na painit talaga ng painit. Dapat aniya tayong mabahala at simulan nang gumawa ng mga simpleng bagay na makatutulong upang mapabagal ang patuloy na pagkasira ng kalikasan na dahilan ng matinding init na nararanasan. Gusto nating i-emphasize yung global boiling dahil hey, you have to take action. Hindi lang global warming yung nag-exist. It's already global boiling. So we have to at least do something. Bukod sa matinding init na masama sa kalusugan ng tao, apektado rin ang iba't ibang sektor gaya ng agrikultura at tubig sa ating mga dam. Kaya ayon sa Pag-asa, simulan natin sa ating sarili ang simpleng paraan upang di na makadagdag sa pagkasira ng ating kapaligiran. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.